Tahimik akong nakatayo dito sa garden. Hinihintay ko si Mama na puntahan ako dito dahil may importante daw itong sasabihin sa akin. Pagkatapos nito balak kong umalis. Kakausapin ko ang investigador na minsan ko na din inutusan noon na hanapin si Trex. Panibagong misyon ang ipapagawa ko sa kanya ngayon. Iyon ay ang mahanap ang tunay na mga magulang ni Francine. Alam kong unfair ito para sa pamilya ko. Alam kong napamahal na sa kanila si Francine. Ganoon din naman ako. Kung ako lang talaga ang masusunod, ayaw ko talaga itong gawin pero nakapangako na ako sa kanya. Ayaw kong bigin ang babaeng mahal ko. Charles, kaagad akong napalingon nang marinig ko ang boses ni Mama Ashley. Naglalakad ito palapit sa akin habang nababakas ang lungkot sa kanyang mukha. Nahihirapan man na nakikita ko ito sa ganitong sitwasyon pero wala akong magagawa. Kailangan ko silang tikisin para sa sarili kong kalayaan. Ma, kailangan ko pong makaalis kaagad. May importanteng appointment na naghihintay sa akin sa opisina, panimula kong wika dito. Malungkot akong tinitigan ni Mama bago ito sumagot. Pasensya ka na sa nangyari kanina. Sana huwag kang magkimkim ng sama ng loob sa papa mo. Naiintindihan ko din naman ang nararamdaman mo, anak. Kung pwede nga lang na huwag na lang na tama na. Kaya lang. Your Papa Enzo is dying. Ito ang last wish niya sa amin. Actually pagkabalik pa lang nila dito sa Pilipinas, napag-uusapan na ito palagi nila Ryder, nagkasundo sila na kapag umabot ka ng 30 at wala pa ring asawa kayong dalawa ni Mika ang ipapakasal, mahabang kwento ni Mama. Hindi ako nakaimik. Mahal na mahal ka ng Papa Enzo mo. Itinuring ka na din niyang parang anak. Halos siya ang kasama mo noon habang lumalaki ka. Kaya nga Papa ang naging tawag mo sa kanya eh. Alam kong mahirap ito para sa iyo anak, pero napakahirap bigin ang kahilingan ng isang tao na malapit ng mamaalam dito sa mundo, muling wika nito. Pigil ko ang sarili ko na magpakita ng kahit na anong reaksyon dito. Hanggang maari ayaw kong magalit sa harap ng aking mahal na ina. Mas malaki ang respeto ko dito dahil saksi ako sa hirap na napagdaanan nito noon. I'm sorry, pero buo na ang desisyon ko. Walang kasalan na mangyayari, malamig kong sagot. Kaya mo ba akong bigin, Charles? Kahit na para sa akin na lang, sagot nito. Ma, anak niyo ako. Sana sa pagkakataon na ito, pakinggan niyo naman kung ano ang gusto ko. May iba akong babaeng gusto at siya lang ang pakakasalan ko. Sagot ko. Kaagad na lumarawan ang pagkagulat sa mukha nito. Hindi makapaniwalang napatitig ito sa akin. May bago kang girlfriend. Bakit hindi mo siya ipinapakilala sa amin, sagot nito. Natigilan ako. One of this day makikilala nyo din siya. Isa siya sa dahilan kung bakit hindi ako sang-ayon sa gusto nyo, sagot ko. Gusto ko siyang makilala. Ipakilala mo siya sa aming dalawa ng papa mo para hindi ka na niya kulitin patungkol sa kasal nyong dalawa ni Mika. Baka kapag malaman din ng Papa Enzo mo na may girlfriend ka na baka magbago din ang isip niya, sagot nito. Kaagad akong natigilan. Tumitig ako kay Mama Ashley at saka umiling. Sa palagay niyo po ba kapag gagawin ko iyon magbabago ang isip nila? Kilala ko si Papa, hindi na magbabago ang desisyon noon. Lalo na kung nakaona siya kay Papa Enzo, sagot ko. Bakit ayaw mong subukan? Malay mo naman 'di ba, sagot nito. Hindi na kailangan maayaw kung pati ang babaeng mahal ko madamay sa gulo ng pamilya natin ngayon, sagot ko at tumayo na. Malungkot na tumitig sa akin si Mama. Nilapitan ko ito at hinalikan sa pisngi. May kliyente na naghihintay sa akin ngayon. Mag-usap na lang po tayo muli. Paalam mo dito. Ayaw ko sanang umalis ng mansion ngayon. Gusto kong alagaan si Francine para masiguro na ayos lang siya. Pero kung ganitong nagbabangayan lang naman kami ng mga magulang ko dito sa mansion, mabuti nang umiwas na muna ako. Walang patutunguhan kung palagi kaming nagpapang-abot. Lalo na si Papa Ryder. Hanggat maaari ayaw kong mawala ang respeto ko sa kanya. Kahit ano pa ang mangyari, ama ko pa rin at gusto ko siyang igalang sa kabila ng panggigipit na ginawa niya sa akin ngayon. Pagdating ko ng opisina kaagad kong tinawagan ang investigador na utusan ko para hanapin ang tunay na pamilya ni Francine. Gusto ko nang maibigay sa kanya ang hiling niya. Wala na akong pakialam pa kung anuman ang mararamdaman ng pamilya ko kung sakaling malaman nila ito. Kakababa ko lang ng tawag nang biglang bumukas nagpintuan ng opisina. Hindi ko maiwasan na magulat.
Kabilin-bilinan ko kasi sa aking mga staff, lalo na sa aking sekretary, na huwag magpapapasok ng kung sino-sino dito sa loob ng aking opisina na walang pahintulot mula sa akin. We need to talk, kaagad na bungad sa akin ng seryosong si Mika. Naiinis akong tumitig dito. Doktor ka diba? Professional kang tao. Hindi ba naituro ng eskwelahan or ng mga magulang mo na kumatok muna bago pumasok sa lugar na hindi nyo pag-aari, inis kong wika. Inismiran lang ako at kaagad na naupo sa upuan na nasa harap ng aking working table. We need to get married as soon as possible. Imbes na sagutin ang sinabi ko, ngayon lang iba ang namutawi sa labi nito. Kasal? Nagbibiro ba ito? Akala ko ba hindi din siya sang-ayon sa litseng kasalan na yan? Kidding. Ano ang nakain mo at nagbago bigla ang takbo ng kukuti mo? Huwag mong sabihin na affected ka sa dying wish ng tatay mo. Naiinis kong sagot, wala na akong pakialam pa kung masasaktan man ito sa sinabi ko ngayon. Kaunti na lang talaga at mauubos ang respeto ko sa daddy nito. Hindi ako pumunta dito para makiapagbiruan sa iyo, Charles. I mean it. Kailangan nating magpakasal at sundin ang gusto nila, daddy, sagot nito. Ninisihan ko ito. At bakit? Sabihin mo sa akin. Ano ang dahilan mo at bakit biglang nagbago ang isip mo? Don't tell me na bigla kang in love sa akin, nang inis kong sagot. Matalim ako nitong tinitigan bago ito nagasalita. Kailangan ko makuha ang pamamahala ng hospital namin. Hindi ako papayag na ibebenta niya yon bago siya mamatay. Malaki ang sakripisyo na ibinigay ko sa hospital na yon. Bago pa ako naging doktor, pangarap ko nang mapasa kamay iyon. Hindi ako papayag na basta na lang niyang ibenta at mawawala ng saysay lahat ng paghihirap ko, seryosong sagot nito. Kaagad akong napangisi. Baliw na nga ang daddy mo. Wala na sa ayos ang takbo ng utak niya. Ibang-iba na siya sa dating Papa Lorenzo na nakilala ko, sagot ko. Hindi ko maiwasan na malungkot. Mamamatay na nga lang siya, puro papahirap sa ibang tao ang ginagawa niya. Bakit niya ba ito ginagawa? Wala na din naman saysay kung totoosin dahil hindi na siya magtatagal dito sa lupa. Kapag maikasal tayo, ililipat niya kaagad sa pangalan ko ang pag-ari ng hospital. Dream come true para sa akin yon. Don't worry, since mag-asawa tayo, may karapatan ka sa kalahati yon. Magiging conjugal property iyon at bibigyan kita ng karapatan sa pamamalakad ng hospital. Maghahati din tayo sa income which pabor sa'yo, hindi ba? Muling wika nito. Muli akong napangisi. Kung sa ibang tao siguro niya sinabi ang ganitong klaseng proposal, baka pumayag kaagad. Pero iba ako, hindi obra sa akin ang tungkol sa bagay na yan. Kaya kong magbanat ng buto para kumita ng sariling pera. Which is nagawa ko na. May sarili na akong negosyo na galing sa pinaghirapan ko. Still no. Hindi ko kailangan ng dagdag asset na yan. Maghanap ka na lang ng ibang lalaking pakakasalan ka at pakisabi sa daddy mo na lubayan niya na ako. Masyado na siya kamong nakakaabala sa amin, inis kong sagot sa kanya. Kaagad itong napatayo. Naningkit ang mga mata nito sa galit. Hindi pwedeng humindi ka, Charles, ikakasal tayo sa ayaw at gusto mi, galit na wika nito. Halos sumigaw na ito dahil sa galit. Nakalimutan na yata ang pagiging doktor. Nawalan ng poise at halos umusok na ang ilong sa sobrang galit, kaagad naman akong napatayo. Hindi mo ako mapipilit sa gusto nyo. Umalis ka na, seryoso kong sagot sabay turo sa pintuan ng opisina. Kaagad naman ako nitong inisihan. Dahil ba kay Francine? Kaya ba ayaw mong magpakasal sa akin dahil sa kanya? Mahina nitong tanong. Kitang-kita ko ang pagiging desperada sa mukha nito. Natigilan naman ako lalo na nang mapansin ko na may naglalarong mapang-uyam ngiti sa labi nito. So, tama nga ako, diba? Francine is the main reason kaya todo tanggi ka. Paano kaya kung sasabihin ko sa kanilang lahat ang tungkol dito? Ano kaya ang mararamdaman ng mama mo? Nakangisi nitong tanong. Humakbang pa ito palapit sa akin at tinitigan ako sa mga mata. Hindi ko naman maiwasan na mapatiimbagang. Binablockmail mo ba ako? Inis kong tanong dito. Nang aasar itong tumawa. Iyan ba ang nararamdaman mo ngayon? Hindi ba pwedeng desperada lang ako na makuha ko lang lahat ng gusto ko? Don't worry, Charles, wala akong pakialam kung maging kabit mo man ang I don't know kung ano ang itatawag ko sa kanya, hindi mo naman siya kapatid, diba? Hindi kayo magkadugo pero napakapangit pa rin tingnan sa mga mata ng ibang tao na may relasyon kayong dalawa. Immoral dahil anak na ang turing sa kanya ng buong pamilya.
Dinadala niya din ang apelyedo ng papa mo, natatawa nitong wika. Naikuyom ko ang aking kamo. Pigil ko ang galit na nararamdaman ko sa kanya ngayon. Hangat maaari ayaw kong manakit ng babae physically. How dare you? Wala kang alam sa nararamdaman ko sa kanya, kaya wala kang karapatan na magsalita ng ganyan, galit kong sagot. Alam ko. Alam kong noon pa man patay na patay ka na sa kanya. Halatang halata ka na, Charles. Nasabi mo na ba sa kanya yan? Nagtapat ka na ba sa kanya, or baka naman may nangyari na sa inyo, tanong nito. Nanlilisik ang mga mata habang sinasabi niya ang katagang iyon. Hindi ako nakasagot. Makahulugan ako nitong tinitigan. Tumawag sa akin ang mama bago ako umakyat dito. After natin mag-usap pupunta ako sa inyo. Titignan ko ang kalagayan ni Francine, muling wika nito. Hindi ko maiwasan na mapatitig sa kanya. Muli itong nagpakawala ng malakas na tawa. Sa tingin ko sa'yo ngayon mukhang guilty ka. Tama nga ako, bilib na talaga ako sa'yo Charles, kahit sino, hindi nakakaligtas sa kamandag mo. Kahit na ang babaeng mga magulang mo na ang nagpalaki, patuyan itong wika. Shit! Subukan mo lang na sabihin ito sa kanila. Subukan mo lang Micaela. Mahal ko si Francine at balak ko siyang panagutan, galit kong sigaw. Halos lumabas na ang ugat sa lig ko dahil sa matinding galit. Muli itong humakhak. Panagutan. Malabong mangyari iyon sa ngayon. Hindi ako papayag na hindi ka magpakasal sa akin, galit na sigaw nito. At sino ka para diktahan mo ako sa gusto ko? Hindi mo ako mapipilit kung ayaw ko Mika, sagot ko. Wala kang choice kundi sundin ang gusto ko Charles. Kung ayaw mong magkagulo ang pamilya mo makiayon ka sa akin. Kahit ngayon lang. Kailan mapasa kamay ko ang hospital kung hindi sisiguraduhin kong malalaman ng pamilya mo ang sekretong tinatago mo. Galit na wika nito. Ngayong huling-huli na kita, gamitin ko ang alas na yan para hindi ka makawala sa akin. Masisira ang kinabukasan ni Francine at tiyak na kamumuhian siya ng mga magulang mo. Makakatanggap siya ng masasakit na salita at baka palayasin pa siya. Kaya mo bang makita na unti-unting nasisira ang kinabukasan niya dahil sa kagagawan mo? Galit na sagot nito. Shit! Shit! Galit na sigaw ko. Humalakhak ito. Ngayon ko lang na-realized, ang bilis mo talagang mahuli. Hindi pa man tayo nagsasama sa isang bubong mukhang alam na alam ko na ang kahinaan mo. Don't worry, hindi ko sasabihin ang lahat ng ito sa pamilya o sa kahit kanino basta sumunod ka lang sa gusto ko ngayon. Magpakasal tayo, inis nitong sagot. Naniningkit ang mga matang tinitigan ko si Mika. Mukhang wala na akong kawala sa babaeng ito. Hindi ko akalain na malalaman at malalaman niya ang ginawa namin kagabi ni Francine. Mahal ko si Francine at mahal ko din ang pamilya ko. Lalo na si Mama handa kong ipaglaban ang nararamdaman ko para sa babaeng mahal ko, pero hindi ko alam kung sa paanong paraan na walang masasaktan. And of course, kapag kasal na tayo, iwasan mo na si Francine. Ayaw ko naman na maging katawa-tawa sa paningin ng ibang tao. Magsasama tayo ng parang tunay na mag-asawa at ayaw kong niluluko ako kahit na hindi natin mahal ang isa't isa. Naiintindihan mo ba ako Charles? Muling wika nito. Naniningkit ang mga matang tinitigan ko si Mika. Ibang-iba na ang tingin ko ngayon dito. Nawala na sa mukha nito ang mabait na Mika. Ang palangiti na si Mika tuwing nakikita ako. Hindi ko pa nga siguro masyadong kilala ang ugali nito. Marahan akong napabuntong hininga. Mukhang wala na akong kawala pa sa iyo Mika. Pwes, kung iyan ang gusto mo, ibibigay ko. Magiging mag-asawa tayo at magkakaroon ako ng karapatan sa lahat ng ari-arian mo. Lalo na sa lintik na hospital na yan, gigil kong sagot. Hindi ako papayag na hindi ako makaganti sa ginagawa niyang panggigipit ngayon. Sure, so mag-ready ka na. Sa Sunday ay set na ang kasal natin, nakangisi nitong muling wika at tumalikod na. Nasundan ko na lang ito ng tingin hanggang sa makalabas ng opisina ko. Para akong biglang nawalan ng lakas. Unti akong napaupo sa aking swivel chair habang nakapikit. Muling lumitaw sa balinatataw ko ang mukha ni Francine at malungkot akong napnagiti. Sana hindi na lang kita pinatulan kagabi. Hindi sana magkakaroon ng dahilan si Mika na ipilit ang gusto niya, mahina kong bulong. Mukhang walang patutunguhan ang pagkakagusto ko kay Francine. Mukhang hind na madugtungan ang mga nangyari sa amin kagabi. Ayaw kong maging unfair sa kanya. Lumalabas din na mapagsamantala ako. Masyado pang bata si Francine na pumasok sa ganitong klaseng gulo.
Maghapon akong nagmukmok dito sa opisina. Pakiramdam ko na wala ng saysay lahat ng pagsisikap ko ngayon. Malabo nang mapasa akin habang buhay ang babaeng pinapangarap ko. Nakipagkasundo na ako kay Mika na magpakasal kami at hindi na pwedeng umatras pa. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hindi na ulit ako nagtangkap ang umuwi ng mansyon. Iniiwasan ko din na muling makita si Francine. Kinumusta ko ang kalagayan nito sa pamamagitan ni Trixie at sinabing maayos na ito. Balik eskwela na at balik din sa normal ang buhay. Sunday, araw ng pagpunta namin sa bahay ni Papa Enzo para i-finalize na ang tungkol sa pagpapakasal namin ni Mika. Wala akong choice kundi umuwi ng mansyon para sabay-sabay na kaming pumunta sa bahay nila Micaela. Isuot mo ito anak. Kailangan formal ang iyong kasuotan pagpunta natin doon. Para naman lalong matuwa sa iyo ang Papa Enzo mo, nakangiting wika ni Mama sabay abot sa akin ng men's suits ang tay. Hindi na ako nag-abala pang nagtanong. Kinuha ko iyon at mabilis na nagpaalam para pumasok sa loob ng kwarto at isuot ang mga iyon. Napasulya pa ako sa pintuan ng kwarto ni Francine. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Gustong-gusto ko man siyang katukin pero natatakot ako sa sarili ko. Isa pa, nangako ako na iiwasan ko na siya. Ikakasal na ako at ayaw kong ako ang isa sa mga dahilan para tuluyan na masira ang buhay niya. Mabilis akong nagbihis. Nagtaka pa ako dahil masyado naman yatang formal ang suot ko ngayon. Ipinagkibit balikat ko na lang iyon at nagpa siya ng lumabas ng kwarto. Alam kong hinihintay na ako nila Mama at Papa. Pagkalabas ko ng mansyon ay kaagad kong nakita sila Mama at Papa na matyagang naghihintay sa akin malapit sa kotse. Kaagad akong naglakad palapit sa kanila at hindi nakaligtas sa paningin ko ang pigil na pagngiti ni Papa Ryder. Congratulations Charles and thank you dahil pumayag ka, nakangiting wika ni Papa. Isang tipid na ngiti ang isinukli ko dito bago binalingan ng tingin si Mama. Bakas nagpag-aalinlangan sa mukha nito. Matutunan mo din siyang mahalin anak. Mabait si Mika at hindi siya mahirap mahalin, wika nito sa akin. Hindi na ako umimik pa. Binuksan ko na ang pintawan ng kotse at pinauna ko na silang pinasakay sa loob. Tahimik lang ako buong biyahe. Hindi ko alam pero parang bigla akong kinabahan. Bakit parang may mali? Pagdating namin sa bahay nila Papa Enzo, nagulat pa ako dahil ang daming nakaparadang sasakyan sa labas ng kanilang bahay. Marami ding mga bisita kaya nagtatanong ang mga matang napatingin ako kay Mama Ashley. Today is your wedding day. I am sorry, sana hindi mo kami ipahiya sa mga bisita Charles, sagot nito. Parang biglang nayanig buong pagkatao ko dahil sa narinig ko ngayon. Napatitig pa ako kay Papa na noon seryosong nakatingin sa akin. Pakiramdam ko biglang nanginig ang buong pagkatao. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko ngayon lang. Wedding day. Nagbibiro po ba kayo, sagot ko. Nagulat pa ako nang bigla akong hawakan ni Mama sa pisngi. Tintigan ako sa mga mata bago nagasalita. Charles, I know na mahirap para sa'yo ito. Pero napag-usapan na ito ng dalawang pamilya. Promise, matutunan mo din mahalin si Mika. Magiging masaya ka sa piling niya. Mabait siya anak at mula bata pa kilala na siya ng pamilya natin, wika nito. Lalong sumikip naman ang nararamdaman ng puso ko. Ganito na lang ba kadali sa inyo para diktahan ako sa lahat ng desisyon ko sa buhay? Lalo na sa pagpili ng babaeng gusto kong makasama habang buhay, sagot ko. Natigilan si Mama at ilang saglit lang ay gumuhit ang malungkot na ngiti sa labi nito bago napasulyap kay Papa. Ryder. Ganyan din naman kami ng Mama mo noon anak. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo na nag-umpisa kami ng Mama mo sa pagiging stranger diba? Hindi talaga siya ang bride ko pero tingnan mo kami ngayon. Masaya kaming nagsasama at mahal namin ang isa't isa, sagot ni Papa Ryder. Malungkot akong nagpakawala ng pilit ng ngiti bago sumagot. Sana lang hindi natin pagsisisihan lahat ng mga desisyon na nangyari ngayon. May iba akong mahal at hindi ko alam kung simula ngayon araw, magiging masaya pa ba ako, sagot ko at humakbang ng papasok sa loob ng gate ng bahay. Kaagad na sumalubong sa paningin ko ang nagkakasayahang mga bisita. Welcome to our family Charles. Masayang-masaya ako dahil tuluyan ka ng maging bahagi ng pamilya namin. Nakangiting salubong sa amin ni Papa Enzo. Kung titignan mukhang wala naman itong sakit. At nangangayayat ito pero maliban doon wala na akong nakita na kahit na anong kakaiba sa kanyang katawan. Kahawak kamay pa nito ang kanyang asawa na si Tita Rona.
Napansin marahil nito na wala man lang akong naibigay na reaksyon, kaya naman sila mama at papa ang binalingan niya ng tingin. Pakiramdam ko biglang nawala ang respeto ko sa kanya na ilang taon ko ding iniingatan sa kaloob-looban ng puso ko. Muli kong inilibot ang tingin ko sa paligid. Kaagad na dumako ang tingin ko sa isang partikular na tao. Si Francine, katabi nito si Trixie, at may mga kausap silang kasing edaran lang din nila. Mukhang ako lang yata ang hindi masaya sa pagtitipon na ito. Napansin ko pa ang paglingon ni Francine sa gawi ko. Kita ko ang lungkot sa mga mata nito nang titigan niya ako. Parang bigla naman piniga ang puso ko sa nakikita ko sa kanya ngayon. Kung pwede nga lang nayakapin ko siya at sabihin sa kanya na ayos lang ang lahat. Na hindi siya dapat malungkot ng ganito. Kung pwede nga lang na ilayo ko siya sa lugar na ito para matapos na ang lahat ng paghihirap namin. Mag-umpisa na po ba ang seremonya? Pwede nang pumwesto ang broom malapit sa altar, narinig kong wika ng isang babae. Siguro ito yung organizer. Hindi ko na hinintay pa na ang mismong pamilya ko ang magsabi sa akin noon. Kusa kong inihakbang ang aking mga paa papunta sa ginawa nilang altar. Sa bawat hakbang ko pakiramdam ko para akong bibitayin. Durog na durog ang puso ko habang walang tigil ang pagsulyap kay Francine. Napansin ko pa ang pagtulo ng luha sa mga mata na siyang pasimple naman niyang pinunasan kaagad. Nag-umpisa ang seremonyas ng kasal. Of course, wala akong naintindihan at wala din akong pakialam. Ni hindi nga ako nag-abalang tingnan ang bride ko habang naglalakad sa wedding isla dahil abala ang mga mata ko sa kakatitig sa gawin ni Francine. Bakit napakalungkot naman yata niya? Sa ilang araw na hindi kami nagkita parang ang laki ng ibinagsak ng katawan nito. Masyado ba niyang dinibdib ang nangyari sa amin? Pinagsisisihan niya ba ang lahat? Lalong sumakit ang kalooban ko sa isiping iyon. Hindi ko alam kung paano haharapin ang dagok na ito sa buhay ko. Ipapakasal na nga ako ng pamilya ko sa babaeng hindi ko gusto pagkatapos hindi ko man lang naramdaman na mahal ba ako ng babaeng mahal ko. Ako na yata ang pinakamalas na tao sa mundo. Parang gusto kong mag-walk out na lang at lumayo ng tuluyan kung ganito man lang. Charles. Napukaw ako sa aking malalim na pag-iisip nang marinig ko ang pagtawag ni Mika sa pangalan ko. Napatitig ako sa kanya at ngayon ko lang napansin na nasa harap ko na pala siya. Iniaabot ng daddy niyang baliw na may pasimuno ng lahat ng ito ang kanyang kamay sa akin. Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga bago ko inabot iyon. Alagaan mo ang anak ko, Charles. Alam kong magiging mabuti kang asawa sa kanya at magiging masaya kayo habang buhay, nakangiti nitong wika. Pigil naman ako sa sarili kong mapaismid. Tinapik muna ako nito sa balikat bago nila kami iniwan ni Mika dito sa harap ng altar. Focus, huwag na huwag kang gumawa ng hakbang na ipahiya ang pamilya ko, Charles, kung hindi malalaman ng lahat ang sekreto mo. Mahinang bulong ni Mika sa akin habang paharap kami sa pari na magkakasal sa amin. Hindi ko na ito sinagot pa. Baka magtalo pa kami kapag papatulan ko pa ito. Sisiguraduhin ko na hindi mangyayari ang pangarap nilang lahat na masayang pagsasama namin ni Mika. Handa kong harapin ang impyernong pagsasama naming ito bilang isang mag-asawa. Masasanay din siguro ako sa sakit na nararamdaman ng puso ko ngayon. Simula ngayon, ayaw ko nang maging mabait. Wala nang dahilan pa para maging masaya. Wala nang dahilan pa para magsikap. Simula bukas, kukuha ako ng tao na hahalili muna sa akin sa pamamalakad ng mga negosyo ko. Babagsak man ang mga iyon o hindi wala akong pakialam. Puputulin ko na din ang pangako ko noon sa sarili kong ama na ako ang mamahala sa sariling negosyo nito. Ang Sebastian Logistics Inc. Hindi na kailangan. Hindi din ako interesadong manahin ito. Wala nang dahilan pa para magsipag ako. Wala nang saysay ang lahat ng pinaglalaban ko. Nag-umpisa at natapos ang kasal namin na wala akong naintindihan. Para akong isang sanga ng kahoy na nasa ilog na palutang-lutang lang. Sumasabay sa agos ng mga pangyayari. Bahala na ang bukas. Kung pwede nga lang tumigil na ako sa paghinga, gagawin ko. Kung totoo man ang sinasabi nilang destiny, hindi ito katangap-tangap para sa akin. Haharapin ko ang bukas na puno ng pait. Iyon ang nakatatak sa isip ko kasabay ng pagsagot ko ng Edo sa tanong ng pari na nagkasal sa aming dalawa ni Mika. Manhid na din ang puso ko nang mapansin ko kung gaano kasaya ang mga tao na nasa harap namin. Muli kong hinagilap ng tingin si Francine at hindi ko maiwasan na makaramdam ng pagpapanik nang mapansin ko na naglakad na ito palayo.
Palabas ng gate habang wala man lang nakakapansin sa kanya para sana pigilan siya. Alam kong walang patutunguhan ang nararamdaman ko para sa kanya, pero ano ang magagawa ko kung ito ang nararamdaman ng puso ko? Alam kong isang malaking katangahan ang ginawa kong pag-alok ng katawan ko sa kanya ng gabing iyon, pero nangyari na ang lahat at kahit nakatiting wala akong nararamdaman na kahit kaunting pagsisisi. Napakahirap sa kalooban habang pinapanood na ikinasal na sa iba ang taong mahal mo. Alam kong wala akong laban. Milya-milya ang lamang ni Ate Mika kumpara sa akin. Isang hamak na sampid at hindi ko nga alam kung sino ang pinagmulan ko. No choice ako kundi ang manahimik na lang at tahimik na lumuha at suluhin ang sakit na nararamdaman ng puso ko. Kuya Charles or Charles, hanggang dito na lang tayo. Alam kong kabaliwan ang nararamdaman ko para sa iyo. Sana talaga noon pa, umalis na ako sa poder niyo eh. Noong nalaman ko na hindi naman ako isang tunay na Sebastian, mahina kong usal. May idea naman ako kung sino talaga ang nagluwal sa akin eh. Iyon ay walang iba kundi ang nanay na nakilala ni Trixie. Ang kapatid ng hilaw nitong tiyahin na si Isabel. Kaya lang dahil sa kaduwagan ko pinili kong magbulag-bulagan. Pinili kong manahimik at ipagsisiksikan ang sarili ko sa kanila hanggang sa maramdaman ng puso ko na unti-unti ko na palang natutunang mahalin si Kuya Charles. Akala ko humahanga lang ako sa kanya pero hindi nagtagal lalong lumalim ang nararamdaman kong pagmamahal sa kanya. Hanggang sa nagpa siya akong ibigay ang sarili ko kinagabihan pagkatapos ng 18th birthday ko. Habang pinapanood ko ang pag-iisang dibdib nilang dalawa ni Ate Mika, halos madurog ang puso ko. Gusto kong umiyak. Pigil na pigil ko ang sarili ko na sugurin sila at pigilan ang nagaganap na seremenyo. Pero hindi pwede. Lalabas na wala akong utang na loob sa mga taong nagpalaki sa akin. Sa mga taong itinuring akong pamilya. Hindi ko mapigilan na mapasulyap sa kinaroonan nila Mama Ashley at Papa Ryder. Baka sa mga mukha nila ang tuwa. Sa bagay, noon pa man boto na sila kay Ate Mika. Noon pa man pangarap na nila itong mangyari at wala ako sa lugar para sirain iyon. Franz, ayos ka lang ba? Masama na naman ba ang pakiramdam mo? Nagulat pa ako nang bigla akong kalabitin ni Trixie. Napakurap pa ako nang makailang ulit bago ako dahan-dahan na umiling. Ha? Wala. Ayos lang ako. Bakit? Sagot ko. Napansin ko kasi na kanina kapatulala, nakangiti nitong sagot. Kaagad akong nag-iwas ng tingin at pilit na pinapapakalma ang sarili ko, kahit na durog na ang puso ko. Muli kong itinoon ang pansin sa groom at bride. Kasabay ng pagdedeklara ng pari na tapos na ang kasal, ay ang muling pagtulo ng luha sa aking mga mata na hindi nakaligtas sa paningin ni Trixie. Titig na titig ito sa akin habang may pagtatakang nakaguhit sa kanyang mukha. Tapos na ang kasal. Sa wakas, may asawa na si Kuya Charles. Halika Franz, puntahan natin sila. Mag-congratulate tayo at magpa-picture na din, excited na wika sa akin ni Trixie at hinawakan pa ako sa aking kamay. Hindi ako nagpatinag kaya muli itong napatingin sa akin. Tutol ang puso ko sa sinabi niyang iyon. Hindi ko kaya. Masyadong tortured na sa puso ko ang lahat ng ito. Hindi ko nga alam kung paano ko nakayanan na tapusin panoorin ang kasal nila eh. Mauna ka na Trex. Biglang sumakit ang tiyan ko eh. Parang gusto kong magbanyo, pilit ang ngiti na sagot ko sa kanya. Wala nang dahilan pa para manatili ako sa lugar na ito at lalong wala nang dahilan pa para manatili sa pamilya ng mga taong nagpalaki sa akin. Mas lalo lang akong masasaktan lalo na sa tuwing nakikita ko na nakatalina sa iba ang lalaking hindi ko alam kung bakit siya pa ang minahal ko ng ganito. Tama nang naipagkaloob ko na ang sarili ko sa kanya. Babaunin ko iyon bilang isang magandang alaala saan man ako mapadpad. Masaya na ako dahil kahit papaano naramdaman ko kung paano niya na ako mahalin. Tama na ang isang gabing iyon at gagawin ko ang lahat para hindi na muling mag-cruise ang landas naming dalawa. Sige punta ka muna ng banyo. Gusto sana kitang samahan kaya lang baka hanapin tayo nila mama, nakangiting sagot ni Trixie. Ayos lang Trex. Kaya ko na ang sarili ko. Sige napuntahan mo na sila at aalis na din ako, sagot ko sa kanya at muling nagpakawala ng pilit ng ngiti sa labi. Kaagad naman itong tumalima kaya naman huling sulyap sa mukha ni Charles, kaagad na akong tumalikod. Parang binibiyak ang puso ko habang naglalakad paalis.
Naririnig ko pa ang pagbati ng mga bisita sa mga bagong kasal na siyang lalong nagpadurog sa puso ko. Goodbye Charles, hanggang dito na lang tayo. Hangad ko ang inyong kaligayahan, mahina kong usal hanggang sa makalabas na ako ng gate ng bahay nila Ate Micaela. Aalis na ako sa lugar na ito. Alam kong walang kasiguraduhan kung anong kapalaran ang naghihintay sa akin dahil hindi ko alam kung saan pupunta ngayon pero buo na ang desisyon ko. Wala nang balikan pa. Iiwan ko na ang mga taong nagpalaki sa akin. Wala nang dahilan pa para manatili ako sa poder nila. Alam kong simula ngayong araw mababago na ang takbo ng buhay ko. Kailangan kong kumayod para mabuhay. Hindi ko na din maipagpapatuloy ang pag-aaral ko kaya wala nang kasiguraduhan pa kung may haharapin pa ba akong magandang bukas. Pagkalabas ko ng gate ay hindi ko na pinigilan pa ang muling pagpatak ng luha sa aking mga mata. Sobrang sikip na kasi ng dibdib ko. Kanina ko pa gustong ilabas ang sama ng loob na nararamdaman ko. Hope in, napapitlag ako nang may biglang huminto na sasakyan sa gilid ko. No, hindi lang pala isa-apat. At hindi lang basta-bastang sasakyan ang nakikita ko. Mamahaling sasakyan. Kaagad akong nakaramdam ng takot. Hindi ako makapaniwalang napatitig sa nakabukas na bintana nang may biglang nagsalita mula sa loob. Sumakay ka na, maotoridad na wika nito. Nagpalingalinga ako sa paligid at nang mapansin ko na walang sino man na tao ang pwede kong hingan ang tulong parang gustong manginig ang tuhod ko sa sobrang takot. Nanaku! Aayos lang po ako si Sir. Kaya ko na po ang sarili ko, sagot ko at nagmamdali kong inihakbang ang aking mga paa. Nagdadalawang isip pa ako kung babalik na lang ba muna ako sa bahay nila Mika at ipagpapaliban muna ang paglalayas o tatakbo na lang palayo para iwasan ang gustong kumidnap sa akin. Sa huli, nagpa siya akong tumakbo palayo. Kaagad kong napansin ang pagbukas ng pintuan ng 3 sasakyan at ang pagbaba ng mga kasama nito. Uniform ang suot nila. Alam kong mga bodyguard iyon ang taong gustong kumidnap sa akin. Parang gusto ko naman maihi sa takot. Huwag ka nang magtangkapang tumakas, miss. Walang patutunguhan kung magmatigas ka pa. Hindi mo matatakasan si Dominic de la Fuente. Wika pa sa akin ng isa mga taong humahabol sa akin. Hingal na tumigil ako. Hindi ako makapaniwala. Dominic de la Fuente. Ang taong iniiwasan ni Trixie. Ang taong iniiwasan ng lahat. Ano ba ang kailangan niya? Pwede ba, lubayan niyo ako? Wala kayong mahihita sa akin, inis kong sagot. Pilit akong nagtatapang-tapangan kahit na ang totoo, unti-unting nilalamon ng takot ang puso ko. Tumingin pa ako sa gawin ng bahay nila Ate Mika at hindi ko maiwasan na mas lalong makaramdam ang pagkabahala nang mapansin ko na masyado na akong napalayo. Kainis naman. Ang gusto ko lang naman maglayas, hindi ko naman pinangarap na makidnap dito sa labas. Miss, sumama ka na sa amin. Huwag mo nang pahintayin ang boss namin na magalit. Sagot naman ng isa pa. Ano ba kasi ang kailangan niya? Baliw ba iyang boss niyo? Bakit ba ang hilig niyang manghabol ng mga babae? Sagot ko na kahit ang totoo dinadaga na sa takot ang puso ko. Siya na lang ang tanungin mo, ma'am, sagot pa nito. Hindi ko naman maiwasan na mapaismid. Ngayon ko lang realize na bakit nga pala ako matatakot sa kanila. Wala namang kwenta ang buhay ko ngayon. Kung gusto akong patayin ng Dominic na iyan, ayos lang. At least matatapos na ang paghihinagpis ko. Bawi na lang ako sa susunod kong buhay. Muli kong pinagmasdan ang mga kaharap ko. Sa hitsura nila ngayon mukhang hindi naman nila ako gagawa ng masama. Kung talagang may balak silang masama sa akin, kanina pa sana nila ako kinalagkad papasok ng kotse. Pinukol ko muna sila ng tingin saka ako nagmartsa pabalik ng kotse. Tahimik naman silang nakasunod sa akin na siyang lalong ikinakalma ng kalooban ko. Pagkatapat ko sa kotse na sinasakyan ni Dominic, biglang may narinig akong tumawag sa pangalan ko. Wala sa sariling hinagilap ng tingin ang tumawag sa akin at nagulat ako nang mapansin ko ang papalapit na si Kuya Charles. Kasunod nito si Trixie at ang kanilang mga magulang. Bigla akong kinabahan. Hindi pwedeng ma-on-shame ang paglalayas kong ito. Hindi ko na kayang harapin pa silang lahat. Wala na akong karapatan na manatili sa pamilya nila lalo na at kasal na si Charles. Francine, anong ginagawa mo? Hindi ka pwedeng sumama sa mga iyan, narinig ko pang sigaw ni Kuya Charles, bago ako pinagbuksan ng pintuan ng isa sa mga tauhan ni Dominic at tuluyang pumasok sa loob.
Abot-abot ang kaba ng dibdib ko. Hindi ko na din napiglan pa ang muling pagtulo ng luha sa aking mga mata. Ayos na sa akin kahit saan ako dalhin ng Dominic na ito, wag lang pabalik sa kinikilala kong mga magulang. Adopted family mo. Oh, si Trixie ba iyon? Narinig kong wika ng taong katabi ko. Si Dominic at nakalingon ito sa gawin nila Kuya Charles. Nandito na ako sa loob. Umalis na tayo at huwag mo nang pagtangkaan pa ang iba pang miyembro ng pamilya dahil malaki ang utang na loob ko sa kanila. Sa akin mo na lang gawin kung ano man ang gusto mo. Hindi ako magrereklamo kaya utang na loob umalis na tayo. Nalinis kong wika sabay punas ng luha sa aking mga mata. Hey, relax. Bakit parang tinatakasan mo sila? Nagtatampo ka, muling tanong nito. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Tingin ko dito mukhang hindi naman ito ganoon ka nakakatakot. Ang pogi nga kahit na mas mukhang suplado tingnan compare kay Charles. Ano ba? Aalis na ba tayo sa lugar na ito or bababa ako? Inis kong sagot kaya naman kaagad itong napangisi. Ilang saglit din itong tumitig sa akin bago sininyasan ang driver na pausarin na ang sasakyan. Hindi ko na nilingon pa ang mga taong matagal ko nang itinuring na pamilya. Lalabas na wala kong utang na loob dahil sa pagtalikod ko ngayon sa kanila pero ano ang magagawa ko? Hindi ko na kayang magkunwari sa harap nila na ayos lang ako. Kahit na anong mangyari, hindi na ako babalik sa kanila. Kahit papaano nakaramdam ako ng kapanagan ng kalooban nang unti-unti nang nakakalayo ang sasakyan kina Charles. Muli kong pinahiran ang luha sa aking mga mata na hindi ko man lang namalayan na tumutulo na pala. Lelvi, are you crying? Broken-hearted, sisinghot-singhot pa ako nang marinig ko ang tanong na iyon mula sa katabi kong si Dominic. Seryoso ang mukha nito habang nakatitig sa akin. Wala. Saka pakialam mo ba, sagot ko. Napansin ko pa ang pagtaas ng sulok ng labi nito at direkta akong tinitigan sa aking mga mata. Kiekhe. Kiekhe. Sefe test na lang talaga ang kulang at masasabi ko na ikaw na talaga ang hinahanap ko sagot nito. Kaagad naman akong napaiwas ng tingin sa kanya. Hindi ko maintindihan ang ibig nitong sabihin. Isa pa mukhang hindi naman yata totoo ang mga balibalita na bayolente ito. Mukhang matino naman kausap. Pwede mo na akong ibaba sa kanto, mahina kong wika sa kanya. Hindi na ito umimik kaya kunot noo ko na itong muling tinitigan. Kaagad kong napansin na mukhang may malalim itong iniisip. Kunot din ang noo nito ngayon na diretso ang tingin sa harap. Boss Dominic, bababa na po ako. Muli kong untag at umaasa ako na sana makuha ko ang kanyang atensyon. Sinulyapan lang ako nito at saka umiling. Hindi pwede. Sumama ka sa akin para makunan ka ng sample. Gusto kong makasigurado, sagot nito. Natigilan naman ako. Hindi kayang intindihin ng utak ko ang sinabi nito ngayon. Ano ba ang pinagsasabi ng taong ito? Kaunti na lang maniniwala na yata ako na may saltik ito Sampo. Tungkol saan, sagot ko. Hindi na ito sumagot ulit kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng inis. Ang hilig palang mambitin ng taong ito. Pwede naman niyang sabihin sa akin kung ano ang mga plano niya. Wala na akong nagawa pa kundi manahimik na lang. Hindi ko masyadong kilala ang ugali ng Dominic na ito at baka mapikon ito sa akin at baka bigla akong itapon palabas ng sasakyan. Mukhang bigla pa naman nagbago ang mood nito ngayon. Ang hirap siguro patawanin ang ulupong na ito. Kung hindi lang siguro pagmamay-ari ni Charles ang puso ko baka ma-inlove na din ako sa kanya Ang pogi kaya niya at ang bango pa. Kahit balibalita na. Kriminal ito hindi ako mag-aalangan na mahalin ito. Mukhang hindi man lang nito naranasan pagpawisan buong maghapon dahil sa fresh nitong amoy. Hindi ko maiwasan na matampal ang aking noo dahil sa mga naiisip kong iyon. Kung saan-saan na tumatakbo ang imagination ko gayong kung tutuusin, may mga bagay na dapat kong mas pagtuunan ng pansin. Katulad na lang kung saan ako nito titira at paano ko umpisahan maghanap ng trabaho. Muli akong napatitig kay Dominic. May isang idea na biglang sumagi sa isip ko. Paano kaya kung mag-a-apply na lang ako ng trabaho sa kanya? Kahit janitress or waitress na lang sa kanyang bar. Makakain lang ako araw-araw ayos na ako. Makakasurvive na ako noon. Bakit ganyan ka makatingin? Paasik na tanong nito sa akin. Napansin marahil niya natitig ako sa kanya, kaya biglang na-conscious ang kumag.
Boss Dominic, saan niyo po ba ako dadalhin? Kung iniisip niyo po na kidnapin ako at manghingi ng ransom sa mga adoptive parents ko, naku, huwag niyo na pong ituloy. Hindi po kayo magwawagi. Hindi niyo po ba alam na ampon lang ako? Medyo mahaba kong pang-discourage dito. I know. Hindi ka anak at sampid ka lang sa kanila. Papakuhaan kita ng sample. Para sa panibagong safety test. And besides, anong pinagsasabi mo na kikidnapin kita? Baka kapag manghingi ako ng ransom gamit ka baka hindi din nila maibigay. Inis na sagot nito. Pasimple naman akong napaismid. Wow talaga ito. Kailangan pa bang ipamukha niya sa akin na wala akong halaga sa mga Sebastian? Hindi niya ba alam na minahal din naman nila ako na parang isang tunay na anak? Iyon nga lang, na-in-love ako sa panganay nila kaya kailangan kong maglayas ngayon. Wala na akong mukhang ihaharap sa kanila dahil sa mga pinanggagawa ko. Sample. Sample para sa panibagong safety test or sample para masiguro nyo na healthy ba ako at pwede nyo nang kalasin ang mga internal organs ko, sagot ko sa kanya. Muli itong tumitig sa akin kasabay ng pagtampal nito sa noo ko. Napahiyaw naman ako dahil sa kaunting sakit. Kaunti lang naman. Mahina lang naman ang pagkakatampal niya sa akin eh. Inis ko itong tinitigan. Tumahimik ka na nga. Bakit ba ang daldal mo, asar na wika nito sa akin? Sa pagkakataon na ito, salubong na ang kanyang kilay. Ano ba ang mali? Sinasabi ko lang naman sa kanya ang kanina pa tumatakbo sa utak ko eh. Inirapan ko ito at ibinaling ko na lang ang tingin sa labas ng kotse. Bahala na nga siya. Broken-hearted ako ngayon kaya wala akong pakialam kung ano ang balak niyang gawin sa akin. Kung ano man ang magiging kapalaran ko sa labas ng tahanan ng mga Sebastian, buong puso ko iyong tatanggapin. Hindi ko nga alam kung bakit magaan ang loob ko sa Dominic na ito eh. Kahit alam kong masama itong tao, dahil sa ginawa niya kay Trixie noon hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng kapanatagan ng aking kalooban habang katabi siya. Feeling ko naman hindi niya ako ipapahamak. Feeling ko, hindi niya ako gagawa ng masama. Pakiramdam, ko may kung anong bagay na nag-uuganay sa aming dalawa na hindi ko mawari kung ano. Muli kong naalala si Charles. Hindi ko maiwasan na muling makaramdam ng matinding lungkot. Shit! May asawa na ang lalaking mahal ko. Kung patuloy kong ipagsisiksikan ang sarili ko sa kanya, matatawag akong kabit which is hindi ko matatangak. Kahit papaano may dignidad pa naman na natitira sa akin, no? Hindi ako ganoon ka, cheat. Ang nakakalungkot nga lang wala na talagang pag-asa na matupad ang pangarap ko na makasama siya habang buhay. Hindi ko na malayan ang muling pagtulo ng luha sa aking mga mata. Kaya pala na nalabo ang paningin ko, tigmak na pala ulit ng luha ang mata ko. Kainis naman kasi bakit ba ako naiiyak tuwing naaalala siya? Pasimple kong pinupunasan ang luha ko nang tumigil ang kotse na sinasakyan namin. Wala sa sariling inilibot ko ang aking tingin sa paligid. Anong ginagawa natin dito? Nagtataka kong tanong. Hindi ito umimik hanggang sa mapansin ko ang pagbukas ng pintuan ng kotse sa gawi ko. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Mabilis na din akong bumaba. Ano ba ang sabi ko sa iyo kanina? Hindi ba't sabi ko kukunan ka ng sample ngayon? Don't worry, after this pwede ka nang umuwi sa inyo. Ipapahatid kita sa mga tauhan ko para siguradong safe ka, sagot ni Dominic at humakbang na ito papasok sa loob ng hospital. Kaagad akong napasunod sa kanya. Hindi mo kasi pinapaliwanag sa akin kung para saan ang sample-sample na iyan sagot ko habang nakaagapay sa mabilis nitong paghakbang. Humito ito sa paglalakad at seryoso akong tinitigan. Confidential, kaya huwag ka nang magtanong, malamig na sagot nito. Kaagad naman akong napatanga. Confidential. Di wow. Siya na ang maraming sekreto sa buhay. Kukunan daw ako ng sample pero hindi naman niya masabi-sabi kung para saan. Ang galing talaga ng kumag na ito. Hayest sana talaga dumating ang time na makakaganti ako sa kumag na ito Sa ginagawa nitong pangbibitin sa akin tungkol sa mga impormasyon na dapat kong malaman. Fine, hindi na ako magtatanong kung confidential. Pero obligado ka na bigyan ako ng trabaho after this. Wala na akong uwian dahil naglayas na ako sa amin, muli kong wika nang mag-umpisa na itong humakbang. Napansin ko ang muling paghinto nito at nilingon ako. Naglayas ka? Bakit? Tanong nito.
Gusto kong hanapin ang tunay kong pamilya, sagot ko sabay iwas ng tingin. Sandaling katahimikan ang namayani sa aming dalawa bago ito nagsalita. Okay, kung ano ang gusto mo. Huwag kang mag-alala. After this, sisiguraduhin ko na hindi ka magugutuman, sagot nito at muling humakbang. Hindi ko maiwasan na mapangiti sa isiping hind na ako problema na makahanap ng trabaho. Dinala ako nito sa isang opisina. May naabutan kami na isang babae na halos kasing edaran lang din ito. Masasabi ko na maganda ito at mukhang kaakit-akit. Tahimik akong nanood sa kanila habang nagbabatyan sila. Dom, masaya ako dahil naisipan mong daanan ako. Hindi ko akalain na nandito ka din pala sa Pilipinas. Ang akala ko nasa Netherlands ka, nakangiting wika nito habang namumula pa ang mukha. Mukha itong teenager na nakadaupang palad ang crush kong umasta. Do si Gwen, hindi pa sana ako babalik dito sa Pinas kaya lang may pinapaasikaso sa akin si Grandpa na hindi na pwedeng i-delay, sagot ni Dominic sabay sulyap sa akin. Kaagad naman napatitig sa akin si si Gwen. Sa klase ng tingin nito sa akin parang kinikilatis pati kaluluwa ko. What you mean? Iniisip mong siya na ang matagal nyo nang hinahanap, tanong nito. Hindi naman nagpakita ng kahit na anong ekspresyon si Dominic bagkus na upo ito sa isa sa mga bakanting upuan. Kuhaan mo siya ng sample ngayon. Malakas ang kutob ko na siya na ang hinahap ko. Alam kong may similarity silang dalawa lalo na sa kanyang mga mata pero gusto kong makasigurado. Alam mo na masyadong ma-private ang pamilya at ayaw namin malaman ito ng iba ito. Masyadong delikado lalo na sa aming mga kalaban, sagot ni Doming. Ano ba talaga ang topic nila? Bakit hindi ko gets? Ganito ba mag-usap ang mga matatalino? Silang dalawa lang ang nagkakaintindihan? Napukaw muli ang atensyon ko nang muling bumakas ang pintuan ng kwarto. Kaagad akong napalingon nang mapansin ko na may isang lalaki na pumasok. Kapareho ito ng suot ni Dorothy Gwen kaya naman alam kong doktor din ito. Napansin ko pa ang pagkagulat sa mukha nito nang dumako ang tingin kay Dominic. Wow pair, long time no see. Kailan ka pa bumalik ng Pinas? Excited nitong wika.